Kapag sinakop ang isang bansa tapos naging malaya ulit at may naiwan na malaking utang, sino ang dapat magbayad ng mga utang? Yung bansang nangutang o yung bansang nanakop? Tara, pag-usapan natin yan. Utang! Utang, utang, utang. Pera na hiniram mo at kinakailangan mong ibalik. Noon pa man, isa na ito sa malaking problema ng mga tao. Balik tayo sa Europe, panahon ng tinatawag na Holy Roman Empire. Isang maluwag na samahan ng maraming estado sa gitna ng Europe. Maraming maliliit na bansa ang kasama rito, tulad ng Germany, Austria, Switzerland, Czech Republic na dating Bohemia, Belgium at Netherlands, at madalas silang nagtatalo-talo. Noong 1600s, nagkaroon ng isa sa pinakamalalang digmaan sa kasaysayan ng Europe, ang tinatawag na 30 Years' War. Nagsimula ito bilang away tungkol sa relihiyon, ang mga Katoliko laban sa mga Protestante. Pero habang tumatagal, mas lumaki ang gulo at naging labanan na ng maraming bansa. Kahit parehong Katoliko at Protestante ang mga bansang lumaho, napunta ito sa isang malawakang digmaan kung saan ang Sweden na isang Protestanteng bansa at France, bagamat Katoliko ay kumampi sa mga Protestante, ay nag-alyansa para labanan ang mga Katolikong bansa sa loob ng Holy Roman Empire. Dahil sa digmaang ito, milyong tao ang namatay, wasak ang mga bayan, naghirap ang mga tao, at halos hindi na makabangon ng ilang lugar sa Europe. Pero pagkatapos ng digmaan, isang napakahalagang tanong ang naiwan. Sino ang magbabayad sa lahat ng ito? Kasi habang naglalaban-laban ng mga bansa, ang laki ng ginastos nila. Para maipagpatuloy ang giyera, ang mga gobyerno ay nangutang sa mayayaman tulad ng mga bankero at aristocratic businessman. Nanghiram ng pera sa ibang bansa at nagtaas ng buwis sa mga tao. Lahat ng ito ay para sa pagpapagawa ng armas, pagbabayad sa sundalo, pagkain at iba pa. Sa madaling salita, naubos ang pondo ng maraming bansa at nang matapos ang digmaan, lubog na sila sa utang. Ang labanan ay natapos noong 1648 sa pamamagitan ng kasunduang tinatawag na Treaty of Westphalia. Pero kahit tapos na ang sagupaan, hindi pa tapos ang problema kasi naiwan ang napakaraming utang na kailangang bayaran kahit wala nang digmaan. Kaya nga may tanong na, kapag ang isang gobyerno ay nangutang pero napalitan o bumagsak, sino ang may responsibilidad na magbayad? Habang nag-aayos pa ng mga kasunduan pagkatapos ng 30 Years' War, biglang pumasok sa eksena ang ilang matatalinong German philosopher. Ang sabi nila, kung sinakop mo ang isang teritoryo kasama ang lupa, kayamanan at ari-arian, edi dapat pati ang utang nito sagot mo na rin. May point, di ba? Parang bumili ka ng bahay. Syempre, kung may utang pa sa bangko yung bahay, ikaw na ang may responsibilidad na bayaran yon. At dahil doon, napilitan ng France na bayaran ang mga utang ng rehiyong Alsace, na isa sa mga lugar na nakuha nila mula sa Holy Roman Empire. Wala na silang lusot kasi sa mata ng mga taon noon, pag kinuha mo ang lugar, lahat ng responsibilidad nito, bit-bit mo rin. Pero hindi lahat pumayag agad sa ideya na ito. Ang Sweden, todo iwas, at parang sinabi nila, hindi namin yan sinakop, parang pinaupa lang sa amin, parang fifth or pinagkatiwala lang yan. Galing ng palusot, di ba? Dahil doon, hindi sila nagbayad ng utang ng lugar na kontrolado nila. Sa madaling salita, habang may mga bansang pumayag na bayaran ng mga utang ng mga sinakop nilang lugar, may mga umiwas at naghanap ng butas sa batas para makaligtas. Fast forward tayo sa 1830s sa Amerika. Ang Texas noon ay bahagi pa ng Mexico, pero nagrebelde ito at nagdeklara ng sarili nilang kalayaan. Ibig sabihin, gusto ng Texas na maging malayang bansa. Kaya lang, may problema. Lubog sa utang ang Texas at hindi lang kakarampot na halaga, kundi malaki. At para sa isang bagong bansang walang masyadong pera, pabigat ito. Pagkatapos ng ilang taon, gusto nang sumali ng Texas sa United States. Pero agad na naging mainit na tanong ng US government. Sino ang sasalo sa utang ng Texas? Habang nagtatalo ang mga politiko, may mga matatalinong negosyanteng bumili ng Texan bonds sa mababang presyo. Ito yung mga papel na patunay na may utang ang Texas sa kanila. Bakit? Ito ang plano. Kapag kinuha na ng US ang Texas at sila na ang magbabayad ng utang, kikita ng malaki ang sinumang may hawak ng bonds. Hindi nagtagal, nagkaroon ng giyera ang United States at Mexico tungkol sa Texas. Nanalo ang US at sa kanilang kasunduan pagkatapos ng giyera, pumayag silang bayaran ang mga utang ng Texas. Kaya, yung mga nakabili ng murang Texan bonds,
instant millionaires. Isipin mo, yung lolo mo, yumaman dahil lang bumili ng resibo. Wow, wala kayo sa lolo ko. Noong 1898, in-annex ng United States ang Hawaii matapos ng isang coup laban sa Hawaiian Monarchy noong 1893. Ang dating Republic of Hawaii ay isinama sa US at binayaran ng humigit kumulang $4 million na utang nito. Bakit binabayaran ng mga mananakop ang utang ng sinakop nila? Simple lang, para mapanatili ang magandang reputasyon sa international finance. Kadalasan ang mga nagpapautang ay mga powerful foreign bankers. Kapag hindi binayaran ang utang, maaaring masira ang credit score ng mananakop at mahalaga para sa patuloy na pangungutang at pakikipagkalakalan. Kakaiba naman ang nangyari sa Italy noon. Noong kalagitnaan ng 1800s, ang Kingdom of Sardinia ang naging pangunahing tagapagtaguyod ng pag-iisa ng Italy. Pinagsama nito ang iba't ibang kaharian sa Italian Peninsula upang mabuo ang Kingdom of Italy. Pero may isa silang mabigat na problema. Bawat kahariang isinama ay may kanya-kanyang utang. Para masolve ito, ang mga utang ng mga dating kaharian ay pinagsama-sama at ginawang Italian bonds. Kaya ang lahat ng ito ay naging utang para sa buong bansa. Ngayon, kung may isang bansa na unpredictable pagdating sa mga isyu ng utang, ito ay ang British Empire. Minsan, inako nila ang utang ng sinakop nila. Minsan naman, tinanggihan nila ang pagbabayad at idineklarang invalid ang mga utang. Ang kanilang approach ay depende sa kanilang interes sa panahon na iyon. May mga pagkakataon na ang British Empire ay nagbayad ng utang para mapanatili ang kontrol o maisaayos ang pamamahala sa sinakop nilang bansa. Pero sa ibang pagkakataon, iniwan ng British Empire ang mga utang ng mga bansang sinakop nila pagkatapos nilang palayain ito. Dahil dito, ang mga bagong malalayang bansa ang napilitang magbayad ng mga utang na naiwan. Ito ay naging malaking problema sa kanilang ekonomiya. Dahil sa sobrang laki ng British Empire at ang impluwensya nito sa mundo, madalas walang pumapalag sa kanilang desisyon sa kasagsagan ng kanilang kapangyarihan noong 1920s. Kontrolado nila ang higit sa 25% ng kabuuang lupa sa mundo at halos 23% ng populasyon. Dahil dito, mahirap para sa sinuman na hamunin ang kanilang kapangyarihan. Ang utang ay parang kaluluwang ligaw, nakakatakot, nakakapraning, naghihintay kung sino ang hahabulin at pagbabayarin. Parang sa kasaysayan, ibang-iba ang naging kapalaran ng mga utang depende sa kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Kung mayaman at makapangyarihan ng sumakop, kadalasan sila ang nagbabayad ng utang para protektahan ang pangalan nila sa mundo at para hindi mawala ng tiwala ang mayayamang investors. Pero kung gipit ang bagong gobyerno o ayaw nilang managot, may palusot palagi. Ang problema, madalas ang napipilitang magbayad ay ang mga taong walang kinalaman sa utang. Mga ordinaryong mamamayan na kahit hindi sila ang umutang, sila ang naghihirap para magbayad. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.